Now, back to Face dito sa TV5. Mga kasawsawan, ngayon naman po ay maririnig natin ang saloobin nga ni Kuya Jonel na siyang kinakasama ngayon ni Ate Lily. Ilang taon na po kayo, Kuya Jonel? 23. 23. 33. Ano ba? Nalilito ka? Dito ako, dito. Nalito. O, Ito lang. erase. Ulit, ilang taon ka na? 33. 33. Kayo po, Aling Lily? 50. Ano ang nagustuhan mo, Jonel, kay Ate Lily nung nakita mo siya? Ang nagustuhan ko nito, masipag, matulungin, malalahanin. Yan ang naano ko nito gustuhan. Hindi ako ano yan, talagang pinapakita ko sa kanya. Ang tanong ko, Jonel, si Aling Lily ba ang kauna-unahang naging kasintahan mo? Opo. Okay. Wala nang iba. So siya ang una mong minahal na babae sa buong buhay mo? Sa buong buhay ito lang. Siya lang una-una talaga. Wala kang ibang dating asawa? Wala po. Ilang taon na po kayo nagsasama? Magdaanim na taon na po. Mag-aanim na taon na. Gaano po katotoo na tinulungan po ninyong ipagamot yung isa sa mga anak ni Aling Lily? Bali po ako nagpapagamot nun. Ako ang bumabalikat. Dala ng trabaho ko, kargador lang. Kahit saan ako nang hiram ng bayad sa gamot. Saan ako lumalapit. Okay, Kuya Jonel, balikan natin yung araw na dinala ka ni Aling Lily doon sa bahay. Alam mo na nandun yung una niyang kinakasama. Alam mo ba alam yun? ko, ma'am. Hindi ka ba parang nailang, nahiya, o natakot? Hindi Kasi naman. ang kwento ni Aling Lily, binubugbog siya, hindi ba? Sinasaktan siya. Hindi ka ba parang natakot na baka ikaw din ay saktan, patayin kayo? Noong una yan, sinuntok ako. Ah, sinuntok ka? Sinuntok na ako na yan. Noong una, noong 2010, sinuntok na ako niyan. Di ko alam kung anong dahilan. Dahil siyempre nakatalikod ako. Nakainom ba? Siya Si ang Mang nakainom. Arsenio? Siya ang nakainom. Ako hindi ako nakainom. Okay, anong ginawa mo nung sinuntok ka? Umiwas na lang ako. Nalaman po ba ninyo yun, Aling Lily? Ako po ang umawat. Kasi nasabi niya, iwasan na lang kasi mas matanda sa kanya, mahirap na. Parang paggalang na lang ang ginawa niya, umiwas na lang siya. Kamusta ang relasyon mo, Kuya Jonel, sa mga iba pang anak ni Aling Lily? Wala namang problema sa akin. Maayos naman. Maayos na kami magsamaan. Sa akin nga, madikit yung mga anak nito. Hans, matapos natin marinig yung mga kwento naman ni Kuya Jonel, meron bang gustong mag-react dyan sa mga kasawsawan na nasa puti? Ayan, ako si Mami. Eto, go! Oh, Mang Jonel, total mahal mo naman na yung asawa mo, tsaka nagkakasundo naman kayo ng mga anak niya. Siguro mas maganda, ano na lang sa yung magbukod ba kayo? Hindi po ba ninyo napag-usapan yon, Kuya Jonel, na bumukod na lang kayo ni Ate Lily? Total naman, meron kang trabaho. Pwede rin, ma'am. Pwede rin magbukod. Parang walang Sino ba ang nagsabing doon kayo tumira? Nung buhay pa, ma'am, yung anak ko. Nung buhay pa yung anak nga bunso la, Sabi siya niya, ang doon nagsabi. ako titira. Siya ang nagsabi nga, doon kami, babalik kami sa bahay na yun. Sabi niya, pa, balik tayo ron sa bahay, parang hindi tayo mahirapan ng mangupahan. Kasi nakikita rin, may isip yung bata na yun. Nakikita rin niya, nahirapan rin ako. Parting nanay niya, nahirapan din. Pero Aling Lily, hindi ba ninyo naisip na baka ho dapat naghiwalay muna kayo ng maayos ni Mang Arsenio bago po ninyo dinala doon si Mang Jonel? Hindi, ma'am, hindi na ako nagpaalam kasi hindi naman po kami kasal na dapat magpaalam sa kanya eh. Kasi ang inano ko, ma'am, ayan ang nagtulong sa akin magpagamot ng anak ko. Wala nang ibang tumulong. Doktora Camille, paano po nagagawa ng isang anak o ng isang ina, paano po nagagawa ng isang ina na iwan ang kanyang mga anak na hindi po nakapagpaliwanag na ang sinasabi nga niya ay kasi nga po dahil sa sobrang pananakit na ng kanyang asawa.
Tiyan, kasi may mga pagkakataon na kumisan ang isang battered wife na katulad na na-experience ni Aling Lily ay talagang may pagkakataon na nawawala ka sa ulirat na to the point na talagang tatakasan mo yung problema sa sobrang pananakit na hindi mo na kaya. Parang, eto nakatakas na ako. So na-enjoy mo na yung pag-alis mo dun sa lugar na yun kaya hindi mo na nagawa ng paraan na iayos na eto yung mga anak ko kailangan ko pambalikan. Kasi lumalabas na dun na nandun na yung takot na baka pag bumalik ako, mabubugbog na naman ako. Isang sa magandang trait na nakita ko lang kay Aling Lily is the fact na nakaalis siya sa pagiging battered wife. Kasi kung hindi, babalik-balikan niya hanggang sa talagang totally sabihin na natin maubos yung kanyang katawan sa panggugulpi at saka talagang yung hinagpis na mangyayari. Pero bakit hindi po siya natakot nito ngayong bumalik na siya, nakasama pa niya si Jonel? Dahil kasi unang-una, pag nag-iisa ka, talagang nandun lahat yung fear, nandun lahat yung sabihin mo na yung anger na repressed, pero hindi mo talaga sinisiwalat yun. Ngayon, may nakita siyang kakampi. So, kahit na sinong tao naman na sinabi mong may kakampi, na babalikan mo doon sa isang lugar na gano'n, parang nandun yung pagkakalakas ng loob mo. Unfortunately, dito nga lang na kitang-kita lang din natin na ang pinag-uusapan dito na siguro kaya nagkakaganito rin si Neng yung delikadesa ng pagbabalik ng isang ina na merong kasamang iba. At nakatira pa sila sa iisang bahay. Oo, yun na nga siyang ang problema. Isa rin pong nakita nating problema dito sa kanilang pamilya ay yung parang nangyayaring hindi nila napag-uusapan ang anumang problemang dumaan sa kanila Gaano po ba kaimportante ang pagkakaroon ng magandang komunikasyon sa pamilya? Unang-una, Chang, pag wala talagang komunikasyon, ni hindi mo alam kung anong nakikita mong problema. Ni hindi nyo iniisip kung bakit nagkaganon ng nanay nyo. Hindi nyo rin iniisip kung bakit nagkaganon ng tatay nyo. So pag talagang walang communication, hindi mo makukonsider na pamilya kasi ang pamilya talaga, nandyan yung talagang merong komunikasyon. At kung pwede nga kahit na isang beses lang kayo kumain pero magkasama kayo, mas magkakaintindihan kayo na meron tayong pagkukulang at sa isa't isa. Meron tayong kakulangan din sa pagkain ngayon. So, mai-share nyo yun at talagang sasabihin na natin, pagsusumikapan nyo. Katulad niyan, sinasabi nyo, merong hindi nagtatrabaho. Bakit hindi nyo pag-uusapan yun? Kung talagang ang dami-dami din sa bahay na yun, ang hirap-hirap para gumalawang isang tao o dalawang tao lang na nagtatrabaho, maaari magkaroon ng pagkakataon na itong mga taong ito'y mapagod din at umalis dahil kasi hindi na rin kaya yung pagsusustena dun sa bahay na yun. Thank you very much, Dr. Camille. Kaya talagang mahalagang nag-uusap po. Mga kapatid, ano nga ba kaya ang kanyang tunay na nararamdaman nang mag-uwi ang ina ng kanyang mga anak ng lalaki doon po sa kanilang bahay? Saan kaya siya nagkamali? Totoo nga bang binubugbog niya si Aling Lily? Narito po si Mang Arsenio Saya Reponson. Pasok! Mang Saya, papaano po ninyo natitiis na kasama po ninyo sa isang bahay ang dati po ninyong kinakasama at yung pong kanyang bagong karelasyon? Kasi lang, ma'am, lumipit siya sa bahay ko. So, wala siyang sabi sa akin. Basta biglang sila lumipit sa bahay ko. Apo. Gaano po katotoo na sinasaktan po ninyo noon si Aling Lily? Hindi ko sinasaktan yan. Sinungaling! Ikaw sinungaling! Sinungaling! Tingnan mo yung bunga, tingnan mo ang ginagawa mo sa akin! Pag silbihan ka ng pagkain, binabato mo pa ako ng pinggan! Sandali lang po. Sandali po. Upo muna tayo. Wala kang kwentang ama! Wala kang kwentang ama! Mas lalo ka, wala kang kwentang Wala babae. kang kwentang ama! Sandali lamang Dahil po. nagkawatak-watak yung buhay maanak mo, wala kang kwentang ama! Ikaw walang kwenta. Mang Saya, gaano po katotoo na kaya po umalis si Aling Lily dahil sinasaktan niyo daw po siya? Magkaho kay ma'am, maniwala dyan, hindi ko ginagawa yun. Ang paalam niya naman sa akin, magtatrabaho siya. Nung umalis siya, sa loob ng 3 linggo, 1 buwan na hindi umuwi ng bahay ko. Ang mga sama ng loob po ni Mang Saya, malalaman po natin, wag po kayong bibitiw at magbabalik po ang Barangay Hall on Air
ang Face to Face. Ang ama niyo, walang pakialam yan. Kung walang titira na bahay. Walang titira na bahay. Sino nagpakahirap? Ako ang nagpapakahirap para may matirahan kayo. Kahit paano umalis ako, may matirahan kayo. Palakpakan! Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gunn of GAOC Dental